ating bansa, Dr. Edwin Bien, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Charlie Mendez sa Klinika on Air. Mga programang binuo, pinag-isipan upang maging gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino. Ito ang DZRJ 810 AM 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang mga pahayag na inyong maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan ng DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Network, maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka. Tinan mo ka ako yung si Percy ka ako. Magaling talaga ako. Talagang kaka ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di bububra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, inigiba. Magandang umaga. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Ito po si Peter Talastas. Magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig dito sa Lapid Fire ni Ka Percy Lapid. Ito po si Atong Ma. Mga kaibigan, muli po tayong mag-aanyaya sa loob ng isang oras na pagtatanghal ng ating palatuntunan. At sa umaga pong ito ay meron po tayong panauhin. Walang iba kung hindi ang Vice Presidential Candidate sa Partido Una, ang kagalang-galang na Senador Gringo Honasan. At maya-maya po babati siya sa inyo, pero bago po yan, aanyayahan namin kayo na tumawag at mag-participate sa ating pong palatuntunan ngayong umaga para kung gusto po ninyong magtanong sa kanya ay bukas po ang ating landline sa ating himpilan. Ang numero po ay 412-0288 at ang ating pong mga text line ay 0917-798-8910. At narito na po mga kaibigan ang ating pong idolo ng marami, syempre. Lalo na ngayon, February ngayon, malapit na naman nating ipagdiwang ang isang makasaysayang pangyayari sa ating bansa kung saan ay siya po ang
itinanghal na bida. Ang EDSA People Power 1, 30 taon na po yan. Malapit nang dumating yung anibersaryong ika-30 taon. Narito po ang ating panauhin. Siya po ang tumatakbong Vice Presidential Candidate at kapartido po ni Vice President Jejo Marbinay bilang Vice President niya sa Partido Una. Walang iba kung hindi si Senator Gringo Honasan. Magandang umaga po, Mr. Senator. Magandang umaga po, Ka-Percy, Rose, Ka-Peter, Ka-Atong. Maraming salamat po sa karangalan na ito at yung pagkakataong ibinigay ninyo sa amin. Kami po dapat magpasalamat sa inyo pong pagpunta rito, pagbisita sa amin, sa aming palatuntunan. At isa pa, importante rin po na ating maipaalam sa taong bayan ang mga programa ng mga kumakandidato, ng mga tumatakbo ngayon para sa 2016 election. Especially kayo nga po, Vice Presidential Candidate kayo, alam naman ninyo, ang Vice President, isang tibok lang yan sa presidency. Napakahalaga niyan para sa atin. Lalo na kung magiging presidente may sakit. Di ba? Oo. Halimbawa lang yun. Halimbawa. Nagibiro lang tayo. Actually, Ka-Percy, kung maidagdag ko lang. Opo. Madalas po ako tanungin kung ano ang trabaho ng Vice President. Opo. Yeah. Sabi ko, ang trabaho ng Vice President ay maghintay. Yun. Oo. Kung may masamang mangyari. Hindi sinisigundahan ko kagad po, no? Maghintay ng trabaho na ibibigay sa kanya nung uupong Pangulo. Pero nasa batas, parang yung job description po, no? Opo. Sabi lang, Vice President, kung may, let's say, state visit sa ibang bansa, yung ating Pangulo, or nasa batas po, permanently or temporarily incapacitated, Opo. hindi magampanan yung tungkulin, kailangan yung Vice Presidente kasing kwalipikado ng Vice President dahil siya ang tatayo muna pansamantala. Yun. Opo. Officer in charge. Tatanong ko lang naglalaro ho ba kayo ng golf? Noon nung may panahon pa, nung panahon naging security aide ako ni dating Minister Juan Ponce Enrile na senador na ngayon. Maghihintay nga kayo niya. Sanay kayo maghintay. Oo. Kasi yun ang principle yun ang una mong kailangan sa paglalaro ng golf, na matututunan nyo, yung maghintay. Opo, at saka, Di ba? Ka-Percy, may dagdag ko lang. Yung paghintay ang instructor ko naman yan, ang professor ko dyan, ay si dating Pangulong Fidel Ramos. Ayun. Sa kanya naman kaming mga miyembro ng Reform the Armed Forces Movement, yung RAM, no? Opo. Natuto kaming maging pasensyoso at maghintay ng tamang panahon. Ayun. Parang Alda ba? Tamang panahon, ha? Senator, ang Vice Presidente, walang sariling opisina. Hindi ba? Meron na. Meron na ba? Meron po. May official na residence at opisina. Yung Coconut Palace po. Ayun na, mismo. Opo. Okay. Nandun po sa ngayon, sa may malapit po Sa Senate. Malapit sa Senate. Permanente na ho yun. Yun ho ang aking pagkaan. Oo. Kasi sa lahat ng opisyal ng gobyerno, nung hindi pa Vice President si Bila, walang sariling opisina. Sa Kwan po. Meron sa PICC. Official residence dati wala. Oo. Yung official residence ang tinutukoy ko. Diba? Ito ngayon, siyempre, tatanungin natin si Senator Honasan, ano nagtulak sa kanya para magdesisyon siya na kumandidatong Vice President at ito sa ilalim pa ng una. Unahin natin yung ano po unahin natin. Nag-ano sa inyo, paano kayo nagpasya na kayo'y kumandidatong Vice President? O kaya sino po yung nagkumbinsi sa inyo? Yan, Ka-Percy, no? Rose, bago ko sagutin yan, anyway isang oras naman tayo, no? Opo. Pwede ho bang bumati? Ay, Opo. pwede. Babatiin ko po. lamang po yung matali kong kaibigan, si Canuel Binuya. Yeah. Si Canuel. Opo, at yung ating mga kapatid Opo. sa iglesia. Dahil alam nyo po, sa aking karanasan, 18 years na po akong senador. Opo. Ito hong mga tunay na kaibigan, dyan nagkakasukatan ho, no? Tag-init, tag-ulan, bagyo. Hindi po ako iniwan ni Canuel at yung ating mga kapatid. At ako naman po yung nagpapasalamat sa
patuloy na panalangin nila. Opo. Okay. Okay, sasagutin niyo. Paano kayo na-convince yun na kumandidato ngayon? Na Vice President? Actually ako yung original na foundling. Dahil apat na, tayo po, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, tayo po ang kauna-unahang independenteng senador sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas na nanalo sa national elections. Tama. At record na nga ho yung isang beses. Ginawa ho natin yan ng 4 na beses. Unprecedented. Unprecedented po. So, nung 2013 elections po, inampun ako ng una. Yung coalition ng una. Naalala ho ninyo, ang 3 kings doon ay si Vice President Binay, si Senator Enrile, at si Mayor President Erap. So, nung matapos po yung 2013 elections, nagdesisyon sila na irehistro bilang isang lehitimong partido. Dahil napansin ho ninyo ngayon, parang wala tayong tunay na political party. No? Lahat to, watak-watak, kanya-kanyang diskarte. Walang maliwanag na plataforma at programa. Mapansin ninyo ngayon, ang pinag-usapan lagi, sino ang tatakbo, sino ang running mate, madidisqualify ba, hindi. Kakaunti ho ang nababanggit tungkol sa plataforma at programa. Kaya ho, mabalik ako dun sa katanungan ninyo. So tahimik akong nagtatrabaho dahil hinirang ako bilang interim vice president nung una na nirehistro bilang partido politikal. Nung mataas po sa survey, sa pahintulot ho niyo, nagpapaliwanag ako. Nung mataas sa survey si Vice President Binay, nakapila yung gusto mag-running mate. Siyempre ho, no? Ganun talaga ang buhay. No? Tapos nakapila yung gustong makasama niya sa una bilang partido. Nung 1 taon ho mahigit, binatikos ng binatikos, alam naman ho natin yung pangyayari doon sa Senado, siyempre ho, nalubak ng konti, bumaba sa survey. Naubusan ho ng running mate. O nga, ting tatawag daw si Vice President Binay nung wala naman siya tinatawagan una pero nagpupuntahan. Nung siya'y medyo nagipit, pag tinatawagan, pasensya na ho kayo kasi birthday nung aso ko. Lahat ng dahilan. Kaya ginagawa na para makaiwas. Iwasan na siya. At ito naman natutunan ko dun sa mga kapulisan natin. No? Pag may mga ibig gawin, no? Sabi nga nila, kung ibig gawin, may paraan. Yan. Kung ayaw gawin, may dahilan. Yan. So, ganun ho ang nangyari. Anyway so tahimik akong nagtatrabaho dahil as Vice President ang una, ginawa akong in charge ng party building. Palakasin at iorganisa yung partido at saka alliance building. Yung mga pwedeng kaalyado pa. Kasi experiencado kayo sa organization. Sa organization. Minsan nag-meeting yung executive committee, yung selection committee. Bigla akong napansin, sabi sa akin Senator Greg, ano ba sa tingin nyo? Di tumawa ako ng malakas dahil alam ko na sasabihin nila. Sabi na, pwede ba kayo mag-running mate ni Vice President Binay? Tumawa ako ng malakas dahil akala ko nagbibiro. Alam niyo, masakit na biro yung ganun. Sabi ko, kung seryoso kayo, 2 ang maging problema ninyo. Kailangan magpaliwanag ako sa pamilya ko dahil sabi ko sa kanila, sa may bahay ko at sa mga anak ko, sa 2019, buong-buo na ako sa inyo. Sa inyo na ako. Dahil, alam niyo po, after 17 years ng pagsusundalo, at taglay ko naman po sa katawan ko yung tama ng bala sa pakikipaglaban. No? Tapos 7 years pagiging rebelde. Dami ko rin husugat. Dahil, before po. Tapos 18 years na pagiging senador, 42 years of public service. Sa tingin ko po, wala nang mahihingi sa akin ang ating bayan. No? So, sinabi ko ito sa aking pamilya. Pangalawa po, sabi ko, kahit na last choice ako ninyo, yung bang force to good na kayo sa akin, wala naman ho akong stariray complex Dahil yung ego, yung pride, hindi ho dapat mangyari yan sa kaisipan at sa diwa ng ating mga leader. No? Sabi ko, basta't bigyan nyo lang ako ng importansya at bigyan nyo ako ng kakayahan. Dahil hindi ko naisip na tumakbong Vice President. So, wala sa isip nyo, no? Wala sa plano ninyo. Sabi ko, pagdasal nyo ko, suportahan nyo ko. Yung kampanya, mabigat yan dahil single position yan Pero sabi ko sa kanila, pag binigyan nyo ako ng ganong klaseng moral support,
sa tingin ko, we can put up a good fight. Oo. Ako isang sundalo. Kung payagang kung tumakbo yung standard bearer ng partido na tinutulungan kong i-organisa, na nag-iisa, abay magre-resign na lang ako sa partido. Yan ang pinaka-honorable na pwede kong gawin. Opo. So pumayag po ako. Ayun. Para, nabanggit nyo kanina, Ka-Percy, no? Ito marahil ang huling pagkakataon na tatayo ako sa pambansang entablado. Opo. Para kausapin yung sambayanan. Para ipaalala sa kanila yung sinubukan natin gawin 30 years ago. At ang sasabihin ko sa kanila, pag nagkaisa yung sambayanan, hindi lamang sa loob ng ating bansa, kundi sa buong mundo, nagkaisa dun sa kanilang kasundaluhan at kapulisan under moral leadership. Yung liderato na may pananaw at maayos talaga. Yung pagbabago na matagal na natin pinangarap, posible yan. Posible yan. So paalala lang ito na ito ang sinikap natin gawin 30 years ago. Hindi ito laban kay yung nakaupo nga Personality. Ito ay for good government, para sa tunay na pagbabago. At sa awa ng Diyos, palit tayo ng palit ng personalidad, pero yung sistema, nandun pa rin. Yung sistema na nagdudulot nitong korupsyon, katiwalian, itong pagkakawatak-watak, itong sobrang partisan politics, nanggagaling ho yan sa mga depekto ng sistema. Yan. Pag-uusapan natin yan. Babalikan natin yung mga binanggit na yun ni Senator Gringo Honasan. Sa pagbabalik natin, pakinggan lang po natin ang isang mensahe. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dan. It's 9:30 BBC Minute. now. This is still a The BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan, kasama po natin sa ating palatuntunan ngayong umaga si Senator Gringo Honasan, ang tumatakbo pong running mate ni Vice President Jejo Marbina sa Partido Una bilang Vice Presidente. Yun, nabanggit kanina ni Senator Honasan yung tungkol sa EDSA, no? At tayo din, yung mga naging depekto. Kung babalikan po natin yung panahon na 30 years ago at ngayon ho, sa palagay po ba ninyo yung mga nangyari no na pinagtayaan pa naman ninyo ng buhay, ano? Nagbuwis kayo ng buhay doon, itinaya ninyo, pati kapalaran ng pamilya ninyo, wala ho ba tayong pinagsisisihan? Ano ho ba ang kalagayan natin noon at ngayon kung hindi po nangyari yung EDSA, ano ho ba ang mas sa palagay ninyong nakabuti ba yung mga pangyayari na yan sa ating kasaysayan? Sa tingin ko po, Ka-Percy, no? Wala naman nagsabi noon, kahit na kami noon, hindi kami naman naniwala na magiging madali yung proseso. So sa akin po, tinanong ninyo kung may pinagsisisihan ako. Wala po. Bawat hakbang, bawat yugto, bawat chapter ng aking buhay, wala ho akong pinagsisihan. Kasi hindi naman puro ang pagkilala sa inyo, hindi yung kamukha nung pagkilala bilang mga bayani nagtaya ng buhay. May pagkakataon na kinukundi na kayo ng mga tao, hindi ba? Dahil sa politika. Sa nangyaring epekto ng mga politika, impluwensya ng politika. Opo. Dun sa katanungan ninyo, Ka-Percy, no? Wala ho akong pinagsisihan, pero bawat karanasan na pinagdadaanan ko, lagi akong natututo. May aral akong natutunan. Ano po yung aral na pwede nyong ibahagi sa mga nakikinig? Yung aral ng EDSA 1 na pwede pa rin i-apply hanggang ngayon 30 years after? Actually, Rose, yun din sana, mabuti ho na itanong ninyo. No? Para sa akin po, pangmatagalan palagi ang approach natin sa nation building. No? Tapos yung pinagkakaingatan natin, na yaman natin, ay yung ating mga anak.
yung the next generation, yung susunod na henerasyon natin ng mga leader at mamamayan. Ang misyon natin, tayo hong mga nauna ng konti, ay gawin silang mas malusog, mas matalino, smarter, healthier, mas ligtas, at mas masaya. Diyan ho manggagaling lahat ng programa ng gobyerno. No? Pag sinabi nating mas matalino, K-12, education. No? Pag sinabi nating mas malusog, sports. No? Mas ligtas, peace and order yan. Mas masaya, kailangang masaya sila nag-aaral, masaya sila sa kanilang pamilya, at ligtas sila. Yung mga bahay ho ngayon, pinapasok na, nilulumba na ng masalamang elemento. So, mataas ho talaga yung crime rate. Pero babalik ko doon sa binanggitin nyo. Ano pa ang ibang aral na natutunan natin? Yung pagbabago, posible talaga yan kung maituro natin sa isa't isa, sa ating mga anak lalo na yung courage, yung pagiging matibay at matatag, na ituturo lamang yan sa pamagitan ng buhay na halimbawa. Hindi yan sinasabi lamang o hindi yan laman lamang ng talumpati o speech. No? Tinuturo din natin sa kanila na pagdisiplinado sila. No? By example again, magiging maasahan ka ng iyong pamilya, ng iyong bayan, ng iyong barangay, ng iyong lungsod. No? At natutunan din natin na edukasyon. Ang tungkulin ng leader ay hindi ibigay sa mamamayan yung gusto nila. Ang tawag ho dyan transactional. Mamalengke ka na lang kung ganun ang usap. Transactional, market-driven politics. Ang tungkulin ho ng isang leader ay turuan ang sambayanan kung ano ang kailangang pagsikapan natin. Kailangang ipagdasal natin. Kailangang pagtrabahuan natin para makamit natin yung mas magandang kinabukasan dun sa inabot natin para sa ating mga anak. Senator, maraming politiko, naririnig natin, magtataya ako ng buhay, alang-alang sa bayan. Kayo, alam ko, nagtaya kayo ng buhay. Sa pagkong EDSA Revolution, hindi nyo alam kung mabubuhay pa kayo, di ba? Peter, buti ho, nabanggitin nyo. Yan. Dadako na tayo ron sa qualification. Yan. Para ambisyon na natin. Maghangad tayo na manungkulan bilang Pangulo o Pangalawang Pangulo. Sapat na ba? Ito, wala akong ibig sabihin dito. No? Hindi ko pinupunlaan yung kakayahan at yung kwalifikasyon ng ibang kandidato. Sinasabi ko lang, sapat na ba na sikat yung iyong asawa? Yan. Sapat na ba yung may pangalan ka? Yan. No? Sapat na ba yung may salapi ka? No? O sapat na ba na nalagay ka sa sitwasyon na yung mukha mo at yung boses mo laging naririnig sa media? Sapat na ba yan para maghangad ka na maglingkod bilang presidente o vice president? Ako naman po, sabi ko naman, ako isang sundalo. Alam ko naman ang kalakalan ngayon. No? Pero ang record ko, nandyan. Lantad ho yan. No? Kahit anong pagtatangka na idawit yung pangalan natin sa kung ano-anong mga issue, sa akin po, pinangalagaan ko yan at tinaya ko yung buhay ko dyan. No? Dahil ang minimum requirement for nation building is sacrifice. At naipakita ko naman ho ng paulit-ulit. Tuwing, hindi ko inaangkin yung ginawa ni General Antonio Luna. Bawat chapter ho, bawat crossroads, pag pinapipili ako bayan o sarili, yun ang problema ko Lagi kong pinipili yung bayan. Nakukulong ako, of course, tumatakas ako dahil tungkulin din ng sundalo ang tumakas. No? At bumalik sa pakikibakan. Lalo na kung ang mag-aakusa sa iyo, yung pang mga magnanakaw, ganun ngayon Well, Kapersi, isa pang issue yan. Hindi ho ba tayong mga Pilipino, yung galing natin, no? Parang masama ang panlasa natin doon sa mga nagmamalinis, nagmamarunong, at nagmamagaling na alam naman nating hindi. Wala naman sa ating perfecto. Nababaliktad, Senator. Yung gumagawa ng tama, yun ngayon ang pinasasama. At saka sa lahat ng mga kandidato ngayon, sa Vice President, hindi naman sa pinalalaki namin ang ulo nyo. Kayo ang eksperyensado sa lahat dyan At saka, ang pinaka-importante, ang nasubok sa inyo, yung katatagan ng pagkatao Hindi ba? Ito mga ito, nanghiram lang ng paa ito sa magulang nila dahil kapangalan sila ng tatay nila. Hindi ba? Tama. Well, lahat ng kalaban nyo may pinaghugutan ng paa. Kayo on your kayo, tumindig kayo ng mag-isa. Well, Ka-Percy, babanggitin ko sa inyo, no, ni Rose, Ka-Peter, Ka-Atog, no?
Actually, marami rin akong hinarap na interview. Oh. Pero ngayon, nararamdaman ko sa aking puso, sa aking pagkatao, yung relax ako dahil parang kikwentuhan lang tayo. No? Opo. Yan ho dapat. No? Yun, babalik ko tayo dun sa sinabi ninyo. No? Alam niyo ho, yung pagiging Pangulo, seryoso ang trabaho yan. Oh. Seryoso kasi yung mga problema natin. Tama. Tapos na yung panahon ng pangako. Kung sasabihin mo, mangangako ka at babaguhin mo yung sitwasyon, no? Yung pagbabagong inaasam-asam natin during the 90-day campaign period, hindi ho mangyayari yan. Kung may ipakikita ka para maging basihan ng paghahangad mo o ambisyon mo na maging Pangulo o Pangalawang Pangulo, dapat ginawa mo yan bago ka kumandidato. Yun. So, yan ho ang usapan dyan, no? So, hindi ho natin, wala akong ibig sabihin doon. Sinasabi ko lang is unfair naman sa sambayanan. Kung tayong mga ordinaryong mortal, no, na hindi sikat yung pangalan, no, wala tayong kapatid o magulang na mga sikat, hindi na pwedeng maglingkod. Unfair yan. May pananaw din na bawat halalan natin ay pagpapatuloy lamang ng proxy political wars among certain families at local and national level. Yan ho bang limitadong pagpipilian hindi ho ba, pag nag-iisip ka ngayon, ba ito ba mga kandidato? Ito na lang ba pagpipilian natin? Parang hindi naman ho tama yan. Hindi na tayo nakakapag-produce ng ibang mga manunungkulan. Dahil ho, may mga dahilan dyan, no? Wala tayong talagang tunay na political party system. Tama. Yun ko, kami po ni Vice President Binay, galing po kami sa mahirap. Tatay ko ho, sundalo. Natapos niyang bayaran yung tinitirahan naming bahay ngayon. 1 buwan bago siya namatay. Siya ho ang nag-organize ng Presidential Security Unit sa panahon ni Magsaysay at ni Garcia. Ang tatay naman niya ay mangingisda, fisherman. Alam naman natin ang buhay ni Vice President, no? So kami po ay galing sa mahirap, alam namin ang problema ng mahirap. At alam namin ang solusyon. At napatunayan na rin namin yan, yung 42 years ko, at yung ginawa ni Vice President sa Makati, sa housing sector, at saka sa OFW sector. Yung humbati ko sa kanya, yung mga akusasyon, sa korte ho patunayan yan. Huwag naman through trial by publicity. Itong labanan na to, lumalabas dahil kawal si Senator Gringo Nasan, sundalo, di ba? Tagapagtanggol ng bayan. Ang mga makakalaban niya, karamihan dyan manananggol naman. Di ba? Sa bunganga. Manananggol sa bunganga. Yun ang kaibahan ng tagapagtanggol at saka ng manananggol. Na sundalo sa abogado. Di ba? May tanong ko lang po, Senator. Yung pong mga akusasyon laban kay Vice President Binay, alam po natin na si Senator Trillanes yung nanguna dun sa investigation. Ano po? Opo. Di ba po protege nyo si Senator Trillanes? May pagkakataon po ba na sinaway nyo siya o parang pinayuhan nyo siya tungkol po dun sa paglarga ng mga akusasyon laban kay Vice President? Well, Rose, meron ho kaming tradisyon na wala akong balak na sirain sa Senado na hindi kami nagkokomentaryo o humusga sa ginagawa ng kapwa senador, no? At saka sa motibo, napakahirap po para sa ating lahat basahin yung nasa puso at nasa isip ng kapwa natin tao, no? Hindi rin ako, Rose, nagtangka na sabihan si Senator Trillanes na baka ho, napakahirap, baka sabihin niya, Sir naman ang tawag niya sa akin, no? Kuya. Kuya. Pareho na tayong senador, pag kailangan ko yung payo mo, magtatanong ako. Pag ganun ang sagot, sabihin, baka maapektuhan yung pagkakaibigan namin. Pero binanggit ko kanina kay Percy na nung pinapanganak nga si Senator Trillanes, kami naman ni Senator Ping Lacson ay nag-graduate. 71 po. 71 ako, 95 naman siya. So, laki ng agwat, no? So, may panahon pa naman ang ating buting senador na matuto at maging tunay na tinatawag nating statesman. Talagang pinagdadasal ko yan, no? Dahil lahat naman ng kandidato marangal naman ang hangarin para sa ating bansa. Senator, pag kayo pinalad na maging Vice President at kakampi niyo yung naging presidente, ano po gusto niyong posisyon? Peter, yan ho. Dadako tayo sa plataforma. Yung karanasan at kakayahan na ipakita na, buhay na halimbawa sa Makati. Poverty alleviation, no? Pinakita na rin yan sa Makati. Okay.
job generation, trabaho. Ako naman po, Ka Peter, no? Ka Percy, Rose, no? Ka Atong, seguridad. Security. Pero sabi ko, yung security, hindi ho yan trabaho lamang ng kapulisan o kasundaluhan. Job security. Diba? Food security. Security sa traffic. Dahil pag laborer ka ho, office worker ka, teacher ka o doktor ka, abay pag naipit ka sa traffic ng 4 na oras, ay baka masisante ka. Malay-off ka. Security nung AFW natin, aalis. Malungkot, pero puno ng pag-asa dahil yung greener pastures na pinuntahan nila, na naging dahilan kung bakit iiwan na yung pamilya nila. Punong-puno ng pag-asa. Malusog. Pagbalik sa atin, nasa loob ng isang kahon. Ilang OFW na nasawi ang pinuntahan namin ni Vice President. Sa madaling sabi, Senator, anong partikular na departamento ang tinutukoy nyo? Ako po, laging sinasabi ng ating Pangulong Pangulo na ako raw ay tutulong bilang anti-crime czar. PACC ang dating. Yun nga ho, Rose, no? Pero sabi ko naman, kung anti-crime, isa lang ang pwesto. Na talagang hindi ka na kailangang mag-PACC o... Walang duplication. Walang duplication. Secretary of Interior and Local Government. Dahil ho, hawak mo yung kapulisan, peace and order, hawak mo yung local government. Pag sinabi ho kasi peace and order, Ka Peter, no? Ang iniisip kagad natin, pulis, no? Presinto, di ba? Patrolya, mobile, no? Actually, local government. Ang frontliner natin, hindi lamang sa peace and order, kundi sa food, clothing, shelter, basic services. Yan ang frontline. Disaster management, tayo ang may akda ng batas na yan, no? Local government po ang sentro niyan. Pero dadagdagan ko lang, Ka Peter, no? Pero we cannot give what we do not have. Pag hindi natin kayang gawing ligtas yung pamilya sa sarili ng pamamahay, no? Paano natin gagawing ligtas yung lansangan? Doon tayo magsisimula sa pamilya. Laban sa mga rapist, mga drug pusher, no? Mga drug lord, no? Mga kidnapper. Kasama na yung terorista, nanggugulo, no? At sa tingin ko, yung pagkausisero at chismoso natin, diyan natin pagaganahin. Kahit na nung iskinita po, pangalanan nyo, kahit na nung iskinita, alam ng lahat ng tao dyan kung sino yung standby, sino yung lasenggo. Yung 2 tao na 2 oras na nagso-soft drinks at nagkakape dun sa kanto ng sari-sari store, nakamotorsiklo, bagong muka, alam natin, napakadaling i-report. Yung CCTV po after the fact yan nilalabas walang na ng prevention Wala hong prevention. So, pag naunahan natin ito, sa tingin ko makaka-develop tayo at grassroots level, barangay level, iskinita level, ng information at intelligence system na mapapagana natin para sugpuin yung krimen. Balik na rin naman natin. Nakasama pa nga yata dyan yung pagtatayo ng kung ano-anong anti-crime agency na hiwalay dun sa local government. May kung ano-ano, OCTF, mga... Hindi ba? Kasi may mga kanya-kanya silang pinapadrinuhang kriminal. Ganun na nangyari. Kaya nagkakaroon ng padrino system. Tsaka gastos ho yan. Gastos ho talaga yan. Senator, balik na rin natin ang tanong. Halimbawa naman, nanalo kayong Vice President. Hindi nyo kakampi yung Presidente. Magdadasal na lang kayo na paano ba? Hindi ano gagawin nyo? Ako naman po, dahil nga wala tayong political party system, kung ang maupong Pangulo ay hindi ka partido. Pero kung iisipin namin pareho, yung buong kabinete, yung kapakanan, yung public interest, sa tingin ko, meron kaming pagkakasunduan. Pero kung iba ang pag-isip at sabihin kalabang ka sa politika, diyan ka na lang sa isang tabi. Abay, tatanggapin ko yun. Hindi na ho kayo joke ito, ewan ko lang kung totoo. Hindi na ho kayo halimbawa masasangkot doon sa mga destabilization, halimbawa. Sakaling ganun yung sitwasyon. Hindi, ang sagot ko naman dyan sa edad kong ito parang matagal na akong nire-rehabilitate. Narehab na kayo. Tinatanong ho ako, Senador Unasan, nagbago na ba kayo? Sabi ko, 18 years na ako nagbago. In fact, pinadala ako dito sa Permanent Rehab Center. Ang tawag Senate. Doon ko na-discover, hindi na ako mabanggit ng mga pangalan. No? Meron pa lang mga mas malala sa akin ang kaso ron. Meron kilala ko Kilala ko Miro lang yun. Baka i-disciplinary action ako sa... May ethics committee. May ethics committee. Hindi, wala. Nagbibiro lang ako. So, sabi ko,
Yung pag-aalsa naman, Rose, no? Sino ba namang matinong pag-iisip? Terorista, kriminal, rebelde, no? MILF, MNLF, lahat to, sabihin na ninyo, yung sinasabi natin ng gugulo, ang ibig humawak ng harmas para itaguyod yung kanilang pamilya. Wala ho. Pero pag binigyan natin sila ng alternative na livelihood, no, na sapat para itaguyod yung kanilang pamilya, abay, ibabaw ho niya yung armas. Hindi yan maging kriminal. So, sabay-sabay ho yan, Peter. Isa pa, nabanggit niyo yung talagang dapat yan nag-uumpisa sa pamilya. Oo. Ang problema natin, kaya malala ang kahirapan dito sa atin, palala ng palala, kung mapapansin po ninyo, hindi productive ang mga pamilya rito Oo. Kasi isa lang lagi nagtatrabaho dyan Gumisan ka, Percy. Wala pa hong permanent trabaho. Kaya nga ho hindi nagbabayad ng buwis dahil labandera yung misis. Tricycle driver yung mister, no? Tapos mabubuntis pa yung anak, mga anak. Kakarguhin na rin, dali iwanan. Wala hong TV. Walang libangan. Siyempre, walang kuryente. Pagdili mo, cheapest form of entertainment. Diba? Romantic. Pero kung may TV man sila, sa baga yun. Hindi yung napapanood na TV. Totoo yan. Ka-Percy, no? Naka-4 na national campaigns na ako. No? Office hours. Minsan, pupunta ako sa mga iskinita. Ang dami hong tao. Ang daming bata. Ang daming mga malulusog. 24 oras Opo. Hindi na natutulog Ngayon, sabi ko, tulad doon yan, no? Let's say, most precious, most strategic resource natin, our children, no? Yung mga bata. So, yung K-12 ito, isang anggulo na naman ito, no? Yung magandang programa, ituloy. Yung kapos, wag na natin batikusin, no? Dagdagan natin, pagandahin natin. Let's say, K-12. Paburho ako dyan. Ang kulang dyan yung nutrition program between the ages of 0 to 6. Kung hindi mo pinakain ng maayos yung sanggol, yung bata, kahit nabigyan mo ng tigi-tigi isang computer yan at tigi-tigi isang teacher, wala na hong mangyayari dahil underdeveloped yung utak at papayat-payat pa, no? So ano ang solusyon dyan, no? Yung nanay. Kailangan malusog yung nanay, either breastfeeding o bibili ng gatas. Paano ho yan magbe-breastfeed kung medyo kapos din, no? So, kailangan may trabaho yung tatay. Kung may trabaho yung tatay at ordinary laborer, kung barado sa traffic, disisante. Laid off na naman. So, kabit-kabit na po yan. Pagka wala namang trabaho yung tatay yung nagbe-breastfeed Sa nanay Kaya dumadami yung anak Sa buong panahon ng inyong pagkasenador, ilan na ho yung bill o batas na napagtibay na kayo ang main sponsor? Nako, Kapeter, mabuti na itanongin nyo. Dahil sasabihin ko sana pwede ho tayong pastok dahil pangalanan nyo ang kahit na anong issue, sasabihin ko sa inyo kung anong batas ang inakda ko, inisponsoran, inotoran, pinopose o pinirmahan. Let's say ho, no? Disaster Risk Reduction Management Law, tayo ang gumawa niyan. Yan hong dapat na i-apply sa Tacloban, sa Bohol, yung mga sinalanta sa norte. Yan hong Agrarian Reform Program. No? 3 beses natin na-extend yan. Dahil sabi ho natin, hindi lang yung lupa ang dapat pagparte-parten, yung support services na dinagdagan natin. Peace and order, tayo ang may akda ng anti-firearms and explosives law. Anti-drug, driving under the influence of drugs or under the influence of alcohol. Yung pangmatagalan, land use policy. Alam nyo, umaasa tayo sa zoning ordinances, no? Yung local ho yan. Dapat may national na dun sa 30 million hectares natin, dapat alam natin kung ano ang residential, industrial, commercial, agricultural, nandun yung government center, educational center. Pag alam ho natin kung anong lupain ang dapat iukol sa ganong gamit, alam natin kung saan dadaan yung MRT at LRT, alam natin kung saan dadaan yung EDSA natin, wala hong traffic dapat. Long range ang mga plano. Long range at pangangasiwaan ng at least 5 pangulo. Kaya lang ang problema ngayon, tuwing may uupong bagong administrasyon, tanggal lahat ng ginawa ng nakaraan. Walang continuity. Walang continuity, walang sustainability, walang predictability. Yung predictability, ano ang hinihingi ng negosyante? Sabi niya, yung lagayan, pwede nating itolerate yan, pero subukan nating kontrol. No? Ang kapos talaga tayo is, pag may bagong presidente, bago na namang medium term development program. Meron tayong
isang bansa, isang diwa, New Society, and then democratic space, and then para sa mahirap, and then strong republic, at ngayon ho, may Philippines 2000 tayo, and then yun, daang matuwid. Pare-pareho ang ibig sabihin yan. Pero yan ay, lahat ng yan ay medium term. So kailangan may pangmatagalan. Yung land use po, dagdagan ko lang mo, Kapiter, no? Yung freedom of information po, sa atin ho yan. Kung meron tayo niyan, dapat naiwasan natin itong sama ng loob dahil because of trial by publicity, because of this speed up, end up issue. Transparent to yan. Isang pindot lang nasa website na. Kung ano yung transaction at kung saan nagkaroon ng anomalya. Sa makatid sa panahon ng panunungkulan ninyo bilang senador, hindi lang kayo pogi, hindi lang kayo basta nagpapogi. Meron dyan pogi, wala mang. Kapiter, at saka, ang ginawa ko hong batas, hindi ho paramihan. Dekalidad na mga batas. May kahulugan let's say peace process comprehensive national peace policy na pwedeng i-apply sa Mindanao, no? Mini Marshall Plan for Mindanao, paunla rin yung Mindanao para matigil na yung kaguluhan dyan. Maganong uri ho ng batas ang ginawa natin. Pero sa palagay po ninyo, hindi ho kaya napakatagal na i-organize yung gobyerno natin sa dami ho ng lahat halos ng sangay, kontaminado na ng katarantaduhan saka ng mga Diyan ho papasok, Percy, yung political will. Hindi ka naging leader para maging magaan ang buhay mo. Minu-minuto, gagawa ka ng mahirap na desisyon. Lalabanan mo yung mga tinatawag na vested interest. Kung hindi para sa bayan, hindi makikinabang, pasensya na. Kahit na nag-contribute ka sa kampanya ko, may utang na loob ako. Pero wag naman natin i-compromise yung public interest. Ang tawag ko dyan ay political will. Ngayon, sinong kandidato ang may ganong kakayahan? Sabi ko nga, i-relate natin dito kay Vice President Binay. Kaatong, no? Sinabi sa akin, ba't ka naman tumakbo kasama si Vice President Binay? Corrupt yan. Sabi ko, sa korte niya natin patunayan. Pero oras po, natapatunayan ng korte as a candidate or as a president na si Vice President Binay, sinasabi ko ito, ay may pananagutan, ako ang unang tatayo. Usapan ho namin yan. Sasabihin ko sa kanya, Mr. Vice President or Mr. President, napatunayan ng korte, through due process, ebidensya, na kayo ay may pananagutan. Pasensyahan ho tayo. Tinatanong ho ako, Percy, no? Kaya mo bang gawin yan? Sabi ko, 3 beses na ho ako tumayo sa Malacanang in full combat gear. Without an invitation. Ang imbitasyon ko lang galing sa konsensya ko. Sundalo ako noon, hindi ko alam ang gagawin ko. Pero ngayon itong eleksyon, legal, constitutional, mapayapa, may hinahon na proseso. One man, one vote. Wala lang hong dayaan. Dahil yung hong resulta ng eleksyon, sabi nga nila, is gawa ho yan ng Diyos at ng electorate. Pero yung dayaan, gawa ng tao yan. Tama. Basta't malinaw, patas na laban, no, kahit na sino ho ang maupo dyan. Hindi ho tao gumawa demonyo Demonyo yung mga yun itatanong ko nga doon sige, ikaw muna. Sige, tanong mo na. Kasi nasa dyaryo ngayon na parang kinuha na yatang consultant ni VP Binay si dating DILG Secretary Ronaldo Puno. Na sinasabing operator po ng eleksyon. Hindi po ba sa palagay ninyo parang nakakawing sa pangalan ni Secretary Puno yung parang may manchado naman ng konting dayaan yung basta siya yung sinasabing political operator? Well, Rose, yan ay tinatawag nating perception. No? Kuminsan na yung perception is more damaging or more important than fact. No? Pero again, kung may mga akusasyon laban kay Secretary Puno, may mga forum ho kung saan dapat patunayan yan. Pero kung dala lang ito ng by reputation, tulad ko ho, ang reputasyon ko is co-platter. Sabi ko nga, Percy, Rose, kapag nakikinabang, ang tawag sa akin military rebel, reformist. Pag hindi sila nakinabang for the same issues, ang tawag sa akin, power grabber, co-platter, self-appointed messiah. Baka ganunin ho. Naglipa na ho ngayon ang perception. Lahat tayo may opinion, no? Pero kung pagbibigyan natin ng daan, yung bawat opinion natin, paano na yung korte? Ako, sang-ayon ko dyan. Mag-develop tayo ng consensus, no? Pag may akusasyon, may issue, kaya lang i-abolish na natin yung judiciary. Baka makatipid pa tayo. I-abolish na natin isara na natin yung mga law school. Tanggalin na natin sa listahan ng propesyon yung abogado.
tuwing may issue, mag-ipon-ipon tayo sa BOA, sa Araneta Coliseum o sa Luneta. Taasan ng kamay. Yung mas maraming kamay na naitaas, yun ang masusunod. Ang tawag sinasabi namin kahapon. Ang tawag ko dyan ay mob rule. Ngayon, ang question is, yan ba talaga ang gusto natin? Desisyon na natin. Itong si Secretary Puno, perception ho yan. Ngayon, kung may pananagutan siya, ipaubaya ho natin sa korte. At walang masama na kunin siya ng ating Vice Presidente bilang tagapayo dahil sa kanyang karanasan sa maraming halalan. Ipaubaya na natin kay Senator Miriam Santiago yung mga bagay na yan. Bahala ka na, Ate Miriam. Kaya nakakaalam yan eh. Mas kilala mo yan. Pero mali yung sinasabi nyo kanina. Kung ikukorek ko lang kayo, with due respect, Mr. Senator, na pagka napatunayang si Vice President Binay corrupt o guilty rin sa mga kaso sa kanya, whether during election or after being elected, na tatayo kayo. Mali. Dapat uupo kayo. Kasi kayo yung vice Oo nga. Di ba ho? Pero, yun nga ho, kuminsan ho, may mga nagsusulsol, sasabihin na, naku, si Senator Nasan, kung naging Vice President dyan, hindi makakatulog yung Presidente. Sabi ko, ako na magbabantay dun sa pinto. Kung kinakailangan, paypayang ko yung tulugan niya para wag dapuan ng lamok o langaw, no? Pero hindi makakabuti, hindi makakatulong sa bansa kung yun ay entertainin natin. Okay, bago tayo magpatuloy, pakinggan po natin muna itong isang paalala. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire! Pagpapatuloy po tayo mga kaibigan, kasama pa rin ho natin si Vice Presidential Candidate Senator Gringo Honasan. Siya po ay graduate ng 1971 ng Philippine Military Academy. Baron ito mga kaibigan. Ano ba ibig sabihin ng baron? Baron-bado ba ho yun? Sasasabihin ko. Hindi ho, nung nagpilian, nagbibiroan ho kami ng mga kaklase ko. Nung nagpilian, lahat sila nakipag-date, nasa labas. Nagbabakasyon. Ako lang natira, so ako naging baron. Hindi ho, yung baron ho is overall, academics, leadership, athletics. So leadership po ang pinag-usapan. Highest leadership award pala yan. Opo. At alam niyo naman po, sabi nga nung nasira akong tatay, anak, leaders are needed before scholars are determined. Ibig sabihin bago natin maisaayos yung kasaysayan, ang pangangailangan ngayon, hindi bukas, hindi kahapon, ay mga mamumuno, mga seryosong leader. So, gusto ko lang ding ipaalala sa mga tagapakinig namin, kaya po kami nagpapasalamat na dumating dito si Senator Gringo Honasan kasi very, yung makasaysayan yung kanyang buhay, very colorful ang kanyang buhay. Compare dito sa mga katunggali niya, black and white lang yung mga kalaban niya. Siya talagang color. Mga kaibigan. Hindi pirated, Alam mo kung bakit? Historic din ito Itong interview natin Dahil itong DCRJ, ang tinawag na radyo bandido, na ginamit noon panahon ng EDSA Revolution. Sina June Kitli. Opo. Tuhurin yun Ito Kapers, Rose, Ka-Peter, Ka-Atong, yung hinahanap noon ng mga nasa kabilang panig para isara. Patayin, i-off the air. Dahil ito na lang ang natitira Napatay na nila yung Veritas Kaya tinawag ito radyo bandido para maitago yung himpilan, yung talagang hindi ma-identify, hindi maisara. Ngayon naman, tanungin natin si Senator Honasan kasi po kayo tumatakbong Vice President. At kilalang-kilala po, walang hindi nakakaalam nito na kayo parang itinuturing na talagang tunay na anak na ni Senator Juan Ponce Enrile. Pero si Senator Enrile, ang kanyang inendorso sa pagka-Vice Presidente si Bongbong Marcos, Senator Bongbong Marcos.
Meron ho ba kayong hindi pagkakaunawaan na namamagitan sa inyo ni Senator Juan Ponce Enrile? Ako, Ka-Percy, wala po. In fact ho, yan ay patunay, pruweba, na very late na tayo nagdesisyon. In fact ho, linggo, Lunes, magpapile na kami ni Vice President Binay ng COC namin, Certificate of Candidacy. Dumaan ho ako sa bahay, sa tahanan ni Senator Enrile para humingi ng basbas sa kanya at kay Mrs. Enrile. Kortesiya po. Tama ho kayo, para kung tatayan. Pagdating ko, sabi niya kagad, Greg, hindi ko alam nakakandidato ka. Kaya inimbita naman ako ni na Senator Marcos, pumunta naman ako. So sabi niya, pasensya ka na. Sabi ko, sir, wag ho ninyong intindihin yun. In fact, Ka-Percy, kaya kami nagtagal ng ganito na magkaibigan dahil hindi kami nakikialam sa desisyon nyo. Sa desisyon, sa mga diskarte ng isa't isa. In fact, lingid sa kaalaman ng maraming mga bill sa Senado na magkaibang posisyon kami. Narinig ko kayo ng isang araw sa radyo tungkol doon sa investigation ng Mama Sapa. Malayo yung yung inyong sinasabi doon sa ginagawa ni Senator Enrile pangunguna sa investigation dahil lang sa inyo nabubuyang-yang yung kalagayan ng ating national security. Opo. Pero hindi rin natin masisi. Ito, example ito, Ka-Percy, ang layunin ni Senator Enrile ay madagdagan yung records ng committee with new information. At sa tingin ko naman po na-accomplish niya yung layunin niyang yun. Kaya lang, siyempre, pinupuntirian niya yung mga personalidad, yung mga may hawak ng pwesto. Ako naman po, sa akin, umiikot lang yung issue ng Mama Sapa sa iisang punto, yung pagkapatid ng chain of command. Ayun. Ngayon yung pananagutan po, siguro napanood ninyo doon sa programa ng ibang istasyon. Gusto nila sumakay tayong lahat at idiin yung Pangulo. Abi, kung idiin natin, nanonood yung buong mundo. Abi, siguro iniisip ng mga terorista, ng mga may interes sa bansa natin, whether kakampi o kalaban. Abi, ang gugulo pala nila. I-exploit nila yung situation. Pati presidente nila, gusto na nilang ibaon. So, nasasakripisyo sa ating pagnanais, paghangad na mahanap, madiskubre yung katotohanan at hustisya, makamit yung hustisya, baka naman kabaliktaran na nangyayari. Napapahina natin yung mga institusyon na dapat nating isaayos at palakasin lalo. Baka yun ho ang mangyari. At bilang sundalo, na katulad ng kasamahan ko, ng mga sundalo at pulis, itinaya namin ang buhay para sa ating bansa, para sa ating demokrasya. Huwag naman natin pahinain. Tsaka yung pumasok ka pa lang sa sundalo, sa pulis. Handa ka na mamatay. Ano na yun, given na yun Opo, at saka, Ka-Percy, lagi kong sinasabi, bakit ko sinasabi ito? Bakit ko ini-enter into the record to? Para parangalan lamang, hindi yung sa 44 at yung kanilang pamilya na hanggang ngayon naghahanap ng justisya. Bawat rebelde na nakasagupa ko, na may pinaglalaban, pinaparangalan ko rin sila. Bawat sibilyan, bata o matanda, na nasawi sa crossfire, pinaparangalan ko rin sila para matigil na itong karahasan. Ang malungkot yung isang pulis na nakabaril doon sa hold-upper doon sa Santa Cruz, Laguna, kamakailan. Siya pa ngayon ang iniimbestigahan ng human rights. You know ba, walang karangalang nauukol sa taong yan. Ang karangalan ba para sa patay ang buhay ba hindi entitled? Yun nga, Ka-Percy. Law enforcement Ngayon, let's say, bumalik tayo rin sa Mama Sapa. Ang misyon ng SAP 44, yung tropa ng SAP, ay mag-serve ng warrant of arrest. Ang ibig sabihin ba nito, pag namatay ka, di patay ka na. Di ba? Parang summary na. Wala nang pag-uusapan nun. Pag nabuhay ka, kakasuhan ka. So yung binabanggit mo, Ka-Percy, totoo yan. Sinasabi yan ng kapulisan natin. Gagawin mo yung tungkulin mo. May order. May mission order. Pag medyo ang nakasagupa mo malakas, may contact, may padrino, ikaw ang may kaso. At yung suporta sa'yo na legal, gagastos ka ng sarili mo. Hindi, tsaka sinisimpatyahan ng iba yung yung kriminal Pag nasugatan ka, gastos ka na naman. So kulang na naman ng support sa medical services, sa kapulisan natin. So, kung ikaw ang pulis, ikaw ang sundalo, gaganahan ka bang... Tatamarin na. Tatamarin.
alin dyan na nalalagay sa alanganin? Kapiter, peace and order na naman. Sino magtatanggol dun sa mga iskinita natin? Mga pamilya? Nabanggit niyo ang mamasapan no, Senator. Ano ngayon ang pananaw niyo diyan sa BBL? Wala eh. Hindi ano nangyari. Okay, yung Bangsamoro Basic Law, sinasabi ho nila, no? Kung hindi nangyari yung mamasapano, lusot na yan. Ganon. So para sa akin po, ako as a matter of principle, I am for peace. Kung ang ibig sabihin ng BBL ay kapayapaan, hindi lamang titigil dun sa tigil putukan, no? Yung development, no? Yung basic services, no? Na sinasabi. Abay, pabor ho ako diyan. Pero wag naman labagin yung saligang batas. Sa paano paano? Wag naman sila tulad nun yan, no? May sariling teritoryo. Yun. Baka hindi maglaon, may sarili ng watawat yan. Yung Sa- revenues. Sa Constitution, ARMM lang naman ang allowed dun eh. Opo. Yung Bangsamoro Republic na sinasabi nila, mas malawak, pinalawig nila. Totoo yan, Ro. So, kailangan baguhin busisiin. mo yung Constitution. kung Kailangan ano, diba? maging maingat tayo. Dahil isang grupo lamang po ito, no? Kung lahat ng grupo, kasama na yung mga local government. Ano ang sabi ng local government? Gusto namin ng peace, pero ayaw naman namin ng appeasement. Pero sa isang banda, kailangan bigyan din natin ng dignidad. Yung ating mga humawak ng armas na rebelde. May ugat ho yan. May pinanggagalingan, no? Dahil marami ho tayong mga kaibigan sa mga rebel groups, no? At kilala ko sila ng personal, no? Alam niyo ho, sa minimum wage, ito maidagdag ko lang, no? Manila, minimum wage na NCR, 481 pesos a day. Opo. Alam niyo sa ARMM, 250. Kalahati. Siguro kalahati niyan, isang makdo lang eh. Yung bigas pa, yung pagpapaaral, yung kuryente, tubig. Upa, Paano pagsasamahin yung kaluluwa at yung katawan mo kung gano'n ang minimum wage natin? So may kadahilanan ho ito. Kaya sabi ho namin, hinay-hinay tayo dyan. Huwag tayong padalos-dalos. But as a matter of principle, pabor ako sa BBL. Kahit na ano pa tawag natin dyan. Pero yung talagang nagawa na kabayanihan ng SAP, hindi yung pagkapatay kay Marwan eh. Yung pagkabuko sa BBL na hindi matuloy. Opo. Hindi ba? Doon sila nakagawa ng ng kabayanihan para sa bayan eh. Di ba? Actually, Kapersi, ang isa pang tinutulang ko no, yung kabayanihan, napakaliwanag niya, no? Ang tinutulang ko pa noon, yung nagtuturuan in public. Dapat ho, kung gusto ninyo, kasama pa ho dun sa PowerPoint. Nag-usap naman kami na masinsinan ni Secretary Gasmin. No? Sabi ko, Sir, Mr. Secretary, nalalagay sa alanganin yung seguridad natin. At yan, yung mga turuan na yan, dapat na-resolve yan nung pagpaplano pa lamang. Planning, yung intelligence packet, yung conduct ng operations, yung withdrawal plan, yung artillery support plan, dapat ho yan maliwanag na nung pagpaplano. So nawalan tayo ng control sa intelligence, sa impormasyon, sa operation, sa planning, sa withdrawal, at sa paghawak, pagkontrol nung ebidensya. Yung daliri na naputol. So, ano ho nangyari? Paano napatid ng ganon yung chain of command? Yung bang nangyayari ngayon yan sa mga nasa AFP tsaka sa PNP, yung mga officials na nag-graduate din sa Philippine Military Academy, sa palagay po ba ninyo medyo nagbago na ang quality ng training natin sa Philippine Military Academy? Actually, Kapersi, sinabi namin ito noong 1986. Ang isang matino, professional, disente, patriotic na sandatahang lakas at pulis ay salamin lamang at bunga ng lipunan na pinaglilingkuran nila ng pamahalaan. So kung inefficient, magulo yung armed forces, may pinanggagalingan yan. At hindi sa baba, sa itaas. So a reformed armed forces is only a consequence of the society and government they serve. You know, yung sinasabi nating yung sandatahang lakas, nagbago na ba yung quality? Ang napansin ko lang, Kapersi, at alam niyo ito, no? Opo. Yung ugaling nagtataguan ng impormasyon, matagal na yan. Panahon pa namin ho yan. Bakit? Sino mapopromote? Dito? Sino mapaparangalan? Ngayon may isa pang anggulo, reward. Reward. So, yung anggulong yan, kailangan matigil na yung masamang ugaling yan. Dahil ang resulta, tuwing magsaserve tayo ng warrant, 44 ang mamamatay. Yung susunod na insidente, baka 440 ang mamatay. Para lumalabas bounty hunters na yung ating yun nga ho. At malungkot ito dahil yung taong bayan, wala hong depensa yan.
kundi kapulisan at kasundaluhan natin, legally authorized armed group. Pag medyo inefficient yan, nagkakagulo, sino ang puprotekta sa atin? Okay, bago tayo magpatuloy mga kaibigan, meron tayong ilang mga paalala. Magbabalik po kami kasama si Senator Gringo Unasan pagkatapos lamang ng ilang saglit. A-Tri-Media Pro Incorporated. This is VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. I'm Dave DeForest reporting new charges against UN peacekeepers. The United Nations is reporting new cases of alleged sexual abuse and exploitation by UN peacekeepers in the Central African Republic. Farhan Haq is the deputy spokesman for the Secretary General. The UN mission there has identified 7 new possible victims of sexual exploitation and abuse in Mbabari. The soldiers implicated in these cases are from the Republic of Congo and the Democratic Republic of the Congo. The mission says both countries' governments have been asked to launch their own investigations. A high-profile court case involving events that led to the Gaza war in 2014 has concluded in Israel. Robert Berger reports. A Jerusalem court sentenced 2 Israeli teenagers to long prison terms for murdering a Palestinian youth, an incident that Israeli officials described as Jewish terrorism. One Israeli got life in prison and the other 21 years, while a third suspect is still awaiting a verdict pending psychological examinations. The assailants burned 16-year-old Mohammed Abu Kader alive in July 2014. It was revenge for the abduction and murder of 3 Israeli teens by gunmen from the Palestinian militant group Hamas. Robert Berger, Jerusalem. The senior U.S. military commander in Afghanistan told Congress Thursday training for Afghan forces will be severely constrained if the number of American troops there is cut to 5,500, as President Barack Obama is proposing. Army General John Campbell told the Senate Armed Services Committee that the cut could mean very little additional training of Afghan soldiers would be possible. This is VOA News. You've been listening to VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. Ika-25 ng Pebrero, unang magkahawak kamay na ipinakilala sa buong mundo ang kakaibang pagkakaisa ng mga Pilipino. Taong 1986 nang maganap ang makasaysayang revolusyon sa EDSA, nagtipon-tipon iisang dugo at lahi, iisang adhikain. EDSA People Power Revolution sa ika-30 taong anibersaryo. Kakapit-pisig, libo-libong tao. Milyon-milyong Pilipino ang sama-samang nagdasal upang ipakita ang panindigan sa pagtutol at wakasan ang pamahalaang diktador. Kapit kamay, armado ng tapang at pananampalataya sa Diyos, buong pagpupunyagi na maiparating ang mithiin na makuhang muli ang kalayaang naipagkait sa bawat individual na Pilipino. Muli nating gunitain ang revolusyong nagmulat sa bawat Pilipino ng tunay na kahulugan ng pagkakaisa tungo sa kalayaan. People Power Revolution sa ika-30 taong anibersaryo. Nakikiisa ang DZRJ 810 AM A-Tri-Media Broadcasting Network sa paggunita sa ika-30 taong anibersaryo ng People Power Revolution. Mabuhay ang Pilipino! Pilipino sa mundo, mayapang parahang magbabago. Katotohanan, kalayaan, katarungan ay kayang makamit ng walang takas. Basta't magkaisa tayong lahat, handog ng Pilipino sa mundo. This program is brought to you by A-Tri-Media Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid.
Mga kaibigan, magpapatuloy po tayo, no? Kasama pa rin ho natin si Senator Gringo Nasan, pero alam nyo, medyo naubusan na siya ng oras dahil meron pa siyang commitment. Ibang commitment na alam nyo naman, very busy itong ating presidential candidate. At gusto rin nating iparinig muna, no? Kasi meron dito dala-dala si Senator Nasan na kanyang gagamiting jingle para sa kanyang kampanya. Ito'y kasi may mga anak siyang musician. Alam ko, may singer eh. Nako, pati manugang niyo po, ano? Malaking bagay ho ito, Kapersi, dahil kayo ang unang makakarinig nito. Tayo rito. Magkakaroon na kami niyan. Pag narinig natin ngayon, nakarecord na yan. Makakakuha na tayo ng kopya niyan. Pakinggan nyo, gawa ng mga anak ko. Sige, pakinggan natin mga kaibigan. No? Teka, ulitin natin, no? Mahina eh, dito. Saan ba yun? Dito. Ayan. Hindi, mahina. Tutok na lang natin sa mic. Sige, tatapat na lang natin sa mic, ha? Ito. Parang folk singer. Ito. Okay, yan. Ito. Ayun. Ganda. Bigyan nyo kami ng kopya niyan at ako baka nakikinig sa akin yung dalawang damuho. Igawa nyo si Senator, ha? I-charge nyo sa akin. Hindi i-charge natin, Kapersi, sa una. May papagawain ako ng ayun na si Mayor Lim. Very sweet ang boses ng mga anak nyo, Senator, na very sweet ang boses nila. Ayan, dumating na po si Mayor Lim. Tama-tama, parehong senador ito eh. Naging senador, ha? Si Mayor Lim, ano po. Mahirap tumabi dito eh. Papangit tayo eh. Paupuin niyo muna si Mayor Lim dyan. Ayan, sige na. Opo. Yan po, may gusto tayong tanungin sana. Former classmates. Ayan, nagkasama ho ba kayo sa Senado? Hindi po. Pero ibang pero ganito, matagal ko ng idol si Manong Fred. Hindi, bilib ako dito. Magkasama naman kayo sa EDSA. Opo. Tsaka ito, naninindigan sa kanyang prinsipyo. At saka isa sa hinahanga natin kay Senator Nasan, yung pagiging humble. Ito, nababaltaan ko nung araw pa ho, Mayor eh. Alam ba ninyo yung mga sarhento daw, pag nasa salubong ni Colonel Lunasa noon. Sinasaladuhan tsaka binabati magandang umaga po. Namumupo siya kahit dun sa mga mas mabababa ang rango sa kanya. Alam mo, Kapersi, kanino pa tayo matututo? Kundi sa mga buhay na halimbawa, yung mga tinitingala natin. At hindi naman dahil sa nandito si Manong Fred, si Mayor Lim, pero natuto kami sa kanila. Sa buhay na halimbawa nila. Kung paano tumupad ng tungkulin, kung paano maging mapagkumbaba, kung paano magiging focus sa mission. Ito, itong dalawang kasama natin po ngayon, si Mayor Alfredo Lim, tsaka si Senator Gringo Nasan, pareho na subok ng mga pagkatao nito. May pruweba na. Ang katatagan ng kanilang pagkatao, mga kaibigan. Kumpara ho sa mga kumakandidato ngayon, tulad ng mga kalaban ni Senator. Mga self-made, mga katunggali niya ngayon sa na hindi parehong mga self-made man, kung tawagin, hindi ba? Hindi nang hiram ng kanilang kinalalagyan, kung paano nila narating yung kinalalagyan nila ngayon. Hindi nila ito hiniram dahil sa mga meron silang magulang na maipagmamalaki nilang mayaman sila, nanggaling sila sa angkanang, katunayan, sa mga wala sila nanggaling. Hindi ba? Si Mayor Lim,
ano yan nag-aral mag-isa yan, walang magulang, sarili lang niya, itinaguyod niya. Hindi, alam mo, Kapersi, ito si Gringo. Hindi ito nalalaman ng lahat eh. Opo. Noong 86, yung EDSA 1, akong Northern Police District Commander. Opo. Kaya nung lumakad sila ni Senator Enrile, magmula sa Bonifacio patungong Krame, nandun ako sa kanto nung Tuason at EDSA. Doon ang command post ko. Alam mo, 3 beses ako inorderan ni President Marcos to disperse at to take custody sa kanila. Hindi ako kumilos. Kaya iniisip ko noon, kung sakali na nanalo magkakasama kami sa kulungan. Hindi, kasi nga hindi ko sinunod yung utos eh. Siyempre, hindi, galit na sa akin nung alas 5 eh. Primero nakikiusap eh. Yung primero tawag. Nung hindi ako kumikilos, mga alas 5, sabi ni President Marcos, galit na. Sabi niya, "You failed me. How come the crowd has not been dispersed?" Sabi ko, "Sir, I'm sorry. I have only 120 officers and men here." Pero ang pwersa ko nandun sa Sikatuna, 800. Simula pa nung Sabado, inorderan ako ni General Olivas na papuntahin lahat ng mga tao doon eh. Sabi ko, I have only 120 officers and men here, and how could I disperse the crowd? Alam mo, sabi, "Okay, you stay put. I'll send 1 battalion to assist you." Inorderan nga yung nandun sa Bikutan. Pero naharang naman doon sa Ortigas at EDSA. Di ba may mga tangke noon? Ako naman, pumunta naman doon sa Meralco. At ang sabi nga, harangin daw yung mga tangke. Sa loob-loob ko, paano ko harangin yung mga tangke? Pumunta ako doon sa Meralco. Doon ako, kasama ko sino ba yun? Yung liaison na Colonel. Bata siya ni Olivas ano pangalan? Templo. Si Colonel Templo. Si Mitch Templo. Si Mitch. Ayun, ang mga istorya dyan. Yung binabanggit ni Manong Fred, ni Mayor Lim, Kapersi, yun yung mga hindi masyadong nalalaman na kabayanihan, di ba? Actually, ang prinsipyo dito is pag nawala na ng moral ascendancy, yung nag-uutos, pwedeng pati rin yung chain of command. Kaya lang, sabi nga ni Manong Fred, pag medyo nanalo sila noon, kalaboso kami o patay. Diba? So, take responsibility. Dahil, di ba, tayo Manong Fred, ang utos sa amin, ang mandate namin is follow only legal, constitutional, and moral orders. Pag hindi sumut doon sa criteria na yon, pwede mong sabihin, hindi ho pwede. Diba? Dahil hindi tama yung utos ninyo. Malalagay sa alanganin yung sambayanan na pinagtatanggol namin. Isa pa nga pala Senator Ronasan, natatandaan ko nung nag-uumpisa pa lang ako sa media noon Siguro mga nakaka2 taon pa lang ako, ilang taon pa lang, nung maganap yung EDSA ang pinaglalaban nyo noon sa ARAM, isa ho dyan, yung mga hindi karapat-dapat na pagpili sa mga inilalagay sa pwesto na nasa military. At sa kapulisan. At saka yung overstaying generals, yung sobra na sila sa mga panahon nila, wala nang limitasyon hanggang want to sawa na mga nasa pwesto. So palagay po ba ninyo, pagkatapos niyan nito mga nagdaang administrasyon, nabago po ba yun naging malala? O lumala pa? Sa aking pananaw, Kapersi, parang lumala. Okay. Dahil naging personal, yung ang criteria. Of course may selection board, Pero hindi ito kasalanan ng Sandatahang Lakas o ng kapulisan. Kasalanan ito siguro yung sistema na sinikap nating baguhin Dahil
baka mauwi na naman tayo dun sa pagbintangan natin si kaninong presidente nangyari yan, kasalukuyang administrasyon. Then, yung pinag-usapan natin kanina, baka ma-expose na naman yung kahinaan ng sistema natin dun sa mga hindi dapat So, dapat yung sistema ang baguhin. Pero sa pananaw ko, no, dahil nga napuputol na yung chain of command sa mga kakaibang sitwasyon, dapat siguro makorek na yun. May pagkakataon po ba na maiko-correct pa yan? Yung mga... may chance pa. Dahil sakaling... mawala na lahat. Wag lang yung hope. Pag-asa. Wala naman nagsabing magiging madali ito. No? Pero kailangan dito pagtulungan talaga. Tuwing magluluklok tayo kasi ng leader, national o local, no? Elections or people power, anong nangyayari? Nag-uuwian tayong lahat eh. Pinaubayan natin. Unfair naman yon. Hindi ito kakayanin ng mga niluluklok natin. Kailangan talaga tulungan. Tulungan ng mga may interest dito, no? Yung sambayan mismo. Tama yan, yung sinasabi ni Gringo. No? Pero para mabagyan sistema, kinakailangan ng ihahalal at pipiliin ng mamayan yung mga matitino at magagaling na mga tao at mahusay ang mga karakter o integridad. Pag nilagay mo dyan, yung mga may bahid ng pagsasamantala, pag nanakaw ng kwarta ng bayan, ano mangyayari? Di patuloy yung sistema. Kaya dapat si Gringo, dahil una, kinikilala naman siya at talagang maganda naman ang record. Siya mamuno. Siya ang most experience. Yung magkaroon ng hanay na sa mga mamamayan na talagang hindi matutokso doon sa mga kwartang binibigay. Pero ang ginagamit ngayon sa eleksyon sa akin naman, dahil mahirap naman sabihin wag mong kunin dahil sa kahirapan ng buhay. Ang payo ko naman, tanggapin niyo yung pera. Total, galing naman sa inyo yan Pero wag niyo iboto, yun ang bumibili ng boto ninyo. Dahil sinisira ang pagkatao mo nun minamaliit ka di ba? Kaya, pero dapat merong maging leader na hinahangaan ng mga tao dahil sa kanyang nagawa nun. Sila, representing the armed forces tsaka police forces, dapat sila manguni na meron palang mga tao na maninindigan para makipaglaban dito sa mga hindi magandang gawain ng mga namumuno. Yun ang opinion ko lang. Dagdag ko lang, Ka-Percy, no? Opo. Si Manong Fred, no? Si Manong Fred, from the ranks. Alam niya yung problema sa baba. Di ba? Yung pag-patrolman ka, di ba? Doon mo nakikita yung tunay na problema at grassroots level, no? So, naintindihan ni Manong Fred ang problema. At hindi lang yung peace and order problem, no? Problema yan ang local government. Ang natin, marami nakakaintindi ng problema nasa gobyerno. Ang hindi nila malaman yung solusyon. Hindi nila ma-implement yung solusyon. Wala naman silang karanasan at kakayahan. At hindi sila nanggaling Tama. Sa pinanggalingan namin. Kailangan talaga parang OFW. Tapos yung Overseas Workers Welfare Fund ang magre-represent hindi naman OFW. Kaya yung pera hindi nagagamit ng wasto para sa kapakanan nila. Di ba? Ganun yun sa mga ating OFW. May mga ilan lang ditong text, sobrang demokrasya ay disgrasya sa ating bansa. Sabi ni Roy Balbuena ng Antipolo. Magandang umaga po, Senator Gringo. Ask ko lang po, since dati po kayong militar, pabor din po ba kayo sa EDCA? Dapat po ba payagan ng US military presence sa ating bansa gayong may mga insidente ng pang-aabuso sila sa ating mga kababayan, gaya na lang nangyari kay Pemberton, kay Jennifer Laude? Tanong po yan ni Dennis ng Angeles, Pampanga. Ka-Percy, kay Dennis, no? Magpalakas tayo. Ayusin natin yung sarili nating bakuran. No? Yung peace and order, ayusin. Ligtas dapat yung bawat tahanan, bawat iskinita, no? Pag naayos natin yung lahat, hindi na natin kailangan yung EDCA. Pansamantala, ito ang posisyon ko at paninindigan ko to, pagtiyagaan muna natin yung EDCA. Diba? Bite the bullet. Tiisin natin ito. Pero magpalakas tayo. Ayusin natin yung gobyerno. Ayusin natin yung local government. Yan ang frontliner natin. No? Pero habang hindi pa tayo malakas, ano ang ibang option natin? Diba? Let's say, pumorma ng gusto. Yung mga karatig bansa natin. Itong sa West Philippine Sea. No? Ano ang depensa natin dyan? So,
tiisin muna natin to, pero magpalakas tayo. Yun. Ayun nga hindi tayo pwede magmalaki. Kailangan natin ng tulong. Bibigyan natin ng pagkakataon, Mayor, si Senator Gringo, nasan kasi kanina pa. Kanina pa dapat umalis. Dumating kayo Hinintay ko kayo ng konti dahil sabi ko, matagal na rin tayo nagkikita. At, pero pinanood kita sa TV kagabi, kaya sabi ko, hindi pa kumukupas. Tuloy pa rin yung pakikipaglaban. Actually, Manong Fred, sa paintuluto ninyo, Ka-Percy, Rose, Ka-Atong, si Ka-Peter, alam nyo, napakaganda nitong bansa natin. Napakabait, napakagaling nating mga Pilipino. Kaya siguro, pagsikapan natin, alam mo yung eleksyon, sabi nga nila ang nagdesisyon dyan langit, Panginoon, at yung electorate, yung mamayan. Pero yung dayaan, gawayan ng tao. Assuming patas ang laban at mailuklok, yung mga karapat-dapat, katulad ni Manong Fred, hindi ko sinasabi ito, mailuklok, matitino. Seryoso ang problema natin yon. Seryosong mga tao ang kailangan, may karanasan, may kakayahan. Pero sa pangkalahatan po, patuloy tayong magdasal, magsikap at magtrabaho. Sabay-sabay ho yan, para makamit natin yung pangmatagalan na kapayapaan, yung pagkakaisa, at pag nakamit natin yung kapayapaan at pagkakaisa, sigurado kasunod yung kaunlaran na matagal na natin pinangarap para sa ating mga anak. Yung pinagkakaingatan natin na yaman, yung susunod na henerasyon ng mga leader at mamamayan natin. At lagi kong pinagdarasal, God, please bless this country, this beautiful country and its people. Salamat po. Maraming salamat. Marami pa sana tayong tatanong. Ulitin ho natin to. Sarap kasama ni Senator Ronasan. Marami tayong mapupulot. Sa ibang pagkakataon po, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming paanyaya. Mabuhay po. At unang-una, labanan natin, korupsyon. Yan. Yung korupsyon na yan ang ugat ng mga kalokohan. Kahirapan. Good luck po. Nako, salamat po. Mr. Vice President. Salamat po. Ingat po. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Ngayon Iisang tugo at lahat, iisang adhikain. EDSA People Power Revolution sa 80th taong anibersaryo. Nakapit-pisig, libo-libong tao. Milyon-milyong Pilipino ang sama-samang nagdasal upang ipakita ang panindigan sa pagtutol at wakasan ang pamahalaang diktator. Kapit kamay, armado ng tapang at pananampalataya sa Diyos, buong pagpupunyagi na maiparating ang mithiin na makuhang muli ang kalayaang naipagkait sa bawat individual na Pilipino. Muli nating gunitain ang revolusyong nagmulat sa bawat Pilipino ng tunay na kahulugan ng pagkakaisa tungo sa kalayaan.